Pagdating ni Chantal sa opisina, naabutan niya si Vanessa at Miguel na nag-uusap. "Good morning, Talaya, at sa'yo na rin, Miguel." Pagbati ni Chantal sa dalawa. "Good morning, Chantal," response ni Miguel sa kanya. Nakangiti pa ito. "Chantal, ito ang mga files ng lahat ng mga produkto natin na na-export natin sa ibang bansa. Paki-double check ng rin at tapos next week, meron tayong out of town. Ikaw ang isasama ko instead of Talaya. Hindi kasi namin pwedeng iwanan si Lester kaya Karina. Walang maghatid sa kanya sa school." Seryosong saad ni Miguel. "Wow, Miguel, gusto ko yan, pero okay lang ba sa'yo, Talaya, na magkasama kaming dalawa ni Miguel?" Tanong ni Chantal. "Oo naman, Chantal. Business niya naman yan, di ba? Wala akong dapat ikabahala." Nag-smile si Talaya at lumabas na siya sa opisina. "Miguel, naninibago ako sa asawa mo. Ang bait-bait niya yata ngayon. Imagine, ngumiti siya sa akin. Anong nangyayari?" Tanong ni Chantal. "Chantal, maraming nangyayari at isa lang ang gusto kong mangyari. Maulit ang nangyari sa ating kahapon." Nakangiting saad ni Miguel. "Ha? You wish. Binigyan lang kita ng isang beses, di na mauulit yun, Miguel. Ayaw ko ng third party. Ang gusto ko, ako lang ang priority. Gusto ko, kung magpapatuloy tayo sa ganitong sitwasyon, akin lang ang puso mo." Seryosong sabi ni Chantal. "Nagulat ka ba, Miguel? Hindi ko pwedeng lokohin si Nathan. Tama na ang isang beses, Miguel." Dagdag niyang sabi. "Chantal, wala ka bang nararamdaman sa akin? Wala ka bang nararamdamang spark sa tuwing magkikita tayo, sa tuwing kausap mo ako? Sa tuwing magtatama ang ating paningin? Kasi ako, hindi ko alam kung bakit, pero ang saya-saya ko kapag nakikita kita." Tanong ni Miguel. "Miguel, aaminin ko sa'yo, ang katulad mo ang type ko, pero parang mali kasi kakasal na kami ni Nathan Tapos may pamilya ka na, and I'm sure mahal na mahal mo si Talia, lalo na ang anak niyong si Lester. Ayaw ko naman nasaktan mo ang asawa mo, kaya itigil na natin, Miguel." Seryosong saad ni Chantal. "Chantal, ang ibig mong sabihin, gusto mo ako? Type mo rin ako? Kung ganun, bakit natin pahirapan ang isa't isa? Bakit hindi natin pagbigyan ang mga nararamdaman natin?" Tanong niya kay Chantal. "Miguel, hahaha, seryoso ka ba? Kaya mong lukuhin si Talaya? Akala ko ba mahal na mahal mo ang asawa mo?" Tanong ni Chantal. "Chantal, hindi. I mean, noon, hindi ko siya kayang lukuhin, pero iba na si Talaya ngayon. Parang may mali Dati kasi sa tuwing tititigan ko ang kanyang mga mata, parang mayroong magic Natutunaw ang matigas kong puso. Ang saya-saya ko sa tuwing magkasama kami. Mahal na mahal ko ang ex kong si Vanessa noon, pero nang dumating si Talaya sa buhay ko, biglang nagbago ang lahat. Nagpakasal kami ni Talaya dahil sa ginawang pagnanakaw ng daddy niya sa company namin. Gusto kasi ni Mami na magkaroon ng apo. Kaso si Vanessa hindi magkaanak, kaya si Talaya ang pambayad sa ninakaw ng daddy niya. Nagpakasal kami ni Talaya, pero ginawa namin ni Vanessa ang lahat para walang bisa ang kasal namin ni Talaya kasi hindi ko siya mahal. Si Vanessa talaga ang mahal ko. Fake ang kasal namin. Habang tumatagal ang pagsasama namin, nahulog ang loob ko kay Talaya at mas minahal ko pa siya sa araw-araw. Seryosong tura ni Miguel. Hanggang sa nalaman niya na fake ang kasal namin. Ang sakit-sakit, iniwan niya ako para akong mamamatay ng sobrang sakit, pero nagkaayos din kami. Buntis na siya sa anak namin. Sa panahon na yon, nagpakasal kami ulit, pero pinakidnap siya ni Vanessa. Pagkatapos ng kasal namin, sa mismong araw na yun, at ako na rin ay ikinulong ako ni Vanessa, pero nakatakas ako. Hinanap ko si Talaya. Hindi ako tumigil hanggang sa umuwi si Talaya sa bahay kasama ang anak namin na si Lester. Ang sabi niya, tinulungan siya ng kumadrona, tinakas daw sila at dinala sa safe na lugar. Pero mula nung bumalik si Talaya, iba na siya. Hindi ko na nararamdaman si Talaya na dati kong minahal. Ang kanyang mga mata, ibang-iba sa kanyang mga mata noon. At iniisip ko na lang na baka epekto sa pagkidnap ni Vanessa sa kanya. Nawala na ang magic, nawala na ang spark. Pero Chantal, nang makita kita, tinitigan ko ang iyong mga mata dahil nakikita ko ang mga mata ni Talaya sa'yo. Seryosong tura ni Miguel. "Miguel, kaya ba lagi mo akong tinititigan dahil nakakaramdam ka ng magic?" Tanong ni Chantal. "Oo, Chantal, bumibilis ang tibok ng dibdib ko. Para mo akong inaakit mula nung makita kita, hindi ka na nawala sa isip ko. Hindi ko alam kung bakit, pero ang gusto ko, palagi ka lang nasa tabi ko."
Kung magkakasala man ako kay Talia, okay lang. Kung ikaw naman ang dahilan ng pagkakasala ko. Saad ni Miguel. Okay, handa ka na bang magkasala, Miguel? Hindi ko sasabihin kay Nathan na may nangyari sa atin. Pwede natin ipagpatuloy ang nasimula natin. Nakangiting saad ni Chantal. Chantal, sigurado ka ba? Tanong ni Miguel. Yes, Miguel. Pakiramdam ko, mahal na kita simula sa araw na may nangyari sa atin. Ginulo mo ang isip ko. Gusto kong maulit yun. Hinahanap-hanap ko ang init ng iyong katawan. Tumayo si Chantal at lumapit kay Miguel at hinalikan niya ito sa labi. Umungol si Miguel nang sipsipin ni Chantal ang kanyang dila. Kailangan pa ibigin kita, Miguel. Kailangan makuha ko ang puso mo para makaganti ako sa Vanessa na yun. Kung kailangan gamitin ko ang katawan ko, gagawin ko. Maangkin ko lamang ang buong-buo mong puso. Bulong ni Chantal sa kanyang isip. May nangyaring muli sa kanila ni Miguel. At pagkatapos nilang magniig, buo na ang pasya ni Chantal sa kanyang sarili. Chantal, akin ka lang please. Huwag mong pakasalan si Nathan. Gusto ko ang ginagawa mo ngayon. Gusto kong ulitin natin. Gusto kitang dalhin sa isang lugar na tayo ni dalawa lang. Gusto kitang masolo. Seryosong tura ni Miguel habang nakasubsob ang kanyang mukha kay Chantal. Miguel, ako rin gusto kitang makasama sa isang kwarto na tayong dalawa lang. Lahat ng gusto natin na magagawa natin. Chantal, next week mag out of town tayo. Gagawin natin ang gusto natin. Walang istorbo. Tayong dalawa lang. Paliligayahin kita, Chantal. Saad ni Miguel. Okay, Miguel. Basta ikaw, hindi kita tatanggihan. Paliligayahin kita, Miguel. Bulong ni Chantal sa tinga ni Miguel. Gumawa ng paraan si Carlos para makalapit siya kay Chantal. Kailangan niyang makapasok sa company nila ni Miguel. Habang nasa loob siya ng kanyang kotse, nakita niya si Vanessa na bumaba ng kotse kasama si Lester. Bumaba siya ng kanyang kotse at lumapit siya kay Vanessa. Nagulat si Vanessa nang makita siya nito. Tinitigan siya ni Vanessa. Galit na galit itong lumapit sa kanya. Isang malutong na sampal ang binigay ni Vanessa kay Carlos. Napangiwi ang labi ni Carlos dahil sa napakalakas na sampal ni Vanessa sa kanyang mukha. Tinawagan niya si Monique sa cellphone at pinakuha niya si Lester para dalhin sa opisina ni Miguel at pumasok si Carlos sa kanyang kotse. Pag-alis ni Monique at si Lester, pumasok agad si Vanessa sa kotse ni Carlos. Hayop ka, pagkatapos ng ginawa mo sa akin, naglakas loob ka pa na magpakita sa akin. Sigaw ni Vanessa. Vanessa, nagpalamig lang muna ako. Pasyensya ka na, Vanessa. Hayaan mong babawi ako sa'yo. Saad ni Carlos. Kung pinatay mo si Elaine, wala na sana tayong problema ngayon. Dahil sa katarantaduhan mo, nalaman ni Elaine na ako ang pumatay kay Talia. At nalaman niya na ako si Vanessa na ginagamit ko lang ang mukha ni Talia. Dahil sa'yo, Carlos, kung pinatay mo na sana ang babaeng yun, di niya sana nalaman ang totoo. Galit na singhal ni Vanessa. Vanessa, hindi ko siya kayang patawarin. Nakukonsensya pa rin ako sa pagpatay ko kay Talia hanggang sa ngayon. Inuusig pa rin ako ng konsensya ko. Seryosong tura ni Carlos. Carlos, hindi na uso ang konsensya ngayon. Ang dami mong kasalanan sa akin. Kung gusto mong makabawi, gawin mo ang inuutos ko sa iyo ngayon. May ipapapatay ako sa iyo, Carlos. Saad ni Vanessa. Sino na naman ang ipapapatay mo, Vanessa? Bakit ba ang dami mo na yatang kalaban ngayon? Tanong ni Carlos. Si Chantal, patayin mo siya. Sagabal siya sa daan ko. Piyansi siya ni Nathan. Kaso, isa na siya sa stockholder ng company ni Miguel. Inaakit niya si Miguel at nakita ko kung paano siya tumingin kay Miguel. Di ko alam ang itsura niya kasi nakasuot siya ng maskara. Galit na tura ni Vanessa. Tama nga ang hinala ni Carlos na sa plano ni Vanessa na papatayin si Chantal. Kaya mabuti na lang siya na ang inutusan niya nito upang patayin si Chantal. Tinitigan ni Carlos si Vanessa. Nagtataka naman si Vanessa sa mga titig ni Carlos. Bakit, Carlos? Ayaw mo bang gawin ang inuutos ko sa'yo? Bakit ganyan ka kung makatingin? Nakukonsensya ka na naman? Tanong ni Vanessa kay Carlos. Bukas mag-out of town silang dalawa. Labag sana sa loob ko pero pumayag ako para maisagawa ko ang plano ko. Ayaw kong pumalpa ka, Carlos. Huwag mo akong bigyan ng rason para magalit sa'yo habang buhay. Patayin mo si Chantal. Katulad ng pagpatay mo kay Talia. Galit na singhal ni Vanessa. Okay, Vanessa, ako nang bahala. Gawin ko ang iniutos mo sa akin. Gusto kong bumawi sa panahon na nawala ako.
Umuwi ka sa kondo, Carlos. Doon ka muna mag-stay. Puntahan kita doon mamayang gabi. Bumaba na sa kotse ni Carlos si Vanessa. Nag-iisip si Carlos kung ano ang gagawin niya. Hindi na naman niya pwedeng patayin ang babaeng mahal niya. Iniisip niya kung paano malulusutan si Vanessa. Natatakot din siya para kay Chantal. Baka iba ang utusan ni Vanessa para patayin si Chantal. Kinabukasan, nakaalis na sila Miguel at Chantal. Binigay ni Vanessa kay Carlos ang picture ni Chantal at ang address ng pupunta nila ni Miguel. Carlos, ito ang target. Ito ang mukha ng babaeng papatayin mo. Ayusin mo ang trabaho mo dahil ayaw ko nang makita ang hinayupak na babaeng yan. Nakasuot siya ng maskara at bago mo siya patayin, tanggalin mo ang maskara niya para makita ko kung ano ang totoo niyang mukha, saad ni Vanessa. Okay, Vanessa, ako nang bahala. Handa kong gawin ang lahat para sa'yo, Vanessa. Carlos, ikaw ang gusto kong gumawa dahil alam kong hindi mo ako bibiguin. Pinatay mo nga si Talia noon, di ba? I'm sure kaya mo rin patayin ang babaeng ito para sa akin. Okay, Vanessa, sige, mauna na ako at bukas na bukas din. Burado na sa mundo ang babaeng yun. Okay, good luck, Carlos. Nakangiti si Vanessa dahil alam niyang mawawala na sa kanyang mundo si Chantal. Samantalang, hindi mapalagay si Chantal habang nasa biyahe sila. Napapansin siya ni Miguel. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Chantal. Okay ka lang ba, Chantal? Tanong ni Miguel. Okay lang naman ako, Miguel. Medyo nahihilo lang ako sa biyahe, sagot ni Chantal. Pagdating natin sa hotel, magpahinga ka na lang muna. Bukas pa naman tayo uwi. Mag-sleep over tayo ng isang gabi. Saad ni Miguel habang hinawakan ang kamay ni Chantal. Okay, Miguel, huwag kang mag-alala, okay lang ako. Masaya ako kasi magkasama tayo. Sumandal si Chantal sa dibdib ni Miguel. Pagdating nila sa hotel, nagpahinga agad si Chantal. Ilang minutong nakaidlip si Chantal at hindi niya namalayan na may lalaking nakapasok sa kanyang kwarto. Nagpapanggap si Carlos na romboy habang tulog si Chantal. Binuksan niya ang maskara nito. Agad binalik ni Carlos ang maskara ni Chantal. Lalabas na sana siya ng kwarto pero bigla itong nagising. Carlos, nauutal niyang sabi, nagulat siya nang makita niya ang mukha ng binata. Anong ginagawa mo dito? Bumangon si Chantal at niyakap niya si Carlos. Tumulang luha ni Chantal dahil sobrang na-miss niya si Carlos. Pero dahil sa plano nila ni Nathan, hindi siya pwedeng makipagkita kay Carlos. Pero ngayon, nasa harapan niya na ang lalaking gusto niya makita. Ang lalaking minahal niya at kasama niya sa loob ng 4 na taon sa isla. Carlos, paano ka nakarating dito? Paano mo nalaman na nandito ako? Tanong ni Chantal. Chantal, inutusan ako ni Vanessa. Napapatayin ka. Kailangan mo mag-ingat. Nandito ako para bantayan ka. Dahil ayaw kong mapahama ka. May lungkot nitong sabi. Carlos, magkasama kami ni Miguel. Baka mahuli ka niya. Lumabas ka na dito. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Si Lola Sandra, miss na miss ko na siya, Carlos. Chantal, delikado ang buhay mo. Kay Vanessa, kailangan malaman ni Miguel na ikaw ang totoong Talia. Bago ka mapahamak, huwag kang mag-alala. Okay lang si Lola at miss na miss ka na rin niya. Mabuti na lang at ako ay inutusan niya para patayin ka kasi kung iba, baka mapahamak ka na. Saad ni Carlos. Samantalang, si Vanessa ay galit na galit dahil hindi nagawa ni Carlos ang kanyang iniutos. Nanggagalait ito sa galit dahil hindi pinatay ni Carlos si Chantal. Ang buong akala pa naman niya wala na sa kanyang landas si Chantal. Punyeta ka, Carlos, simpleng bagay, hindi mo pa nagawa. Anong gusto mo, ikaw ang patayin ko? Umalas ka na sa harapan ko bago pa kita mapatay. Singhal ni Vanessa habang hinahampas niya si Carlos. Vanessa, I'm sorry. Hindi ko nagawa ang inuutos mo sa akin. Nagkaroon ng problema. Hindi iniwan ni Miguel ang target ko, kaya hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na patayin siya, saad ni Carlos. Estupido, ang tanga-tanga mo. Carlos, babae lang yun, hindi mo pa nagawa. Hindi na ba gumagana ang diskarte mo? Kaya ikaw ang kinuha ko dahil magaling ka. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na walang nangyari? Galit na tanong ni Vanessa. Vanessa, relax ka lang. Gusto kong makapasok sa company niyo para mas madali ko siyang mapatay. Bigyan mo ako ng posisyon sa kumpanya. Seryosong tura ni Carlos. Ano? Paano kung malaman ni Miguel na tauhan kita? Malilintikan pa ako. Hindi pwede, Carlos. Singhal ni Vanessa. Hindi mo ba iniisip, Vanessa, na mas mapapadali ang pagpatay ko sa babaeng yun kung nasa loob ako ng kumpanya niyo? Vanessa, magtiwala ka sa akin. Kailangan mo ako, di ba? Ipasok mo ako sa kumpanya niyo para mabantayan ko ang babaeng yun. Saan ni Carlos? Nag-iisip si Vanessa kung ano ang kanyang gagawin. Matagal pa siya bago sumang-ayon sa gusto ni Carlos. Pero pumayag na rin siya kalaunan sa suggestion ni Carlos. Okay, bukas
Magdala ka ng resume at ako mismo ang mag-i-interview sa iyo para makapasok ka kaagad sa factory. Ilalagay kita sa factory, aabangan mo ako pag-uwi. Pag-uwi nila Chantal, pagdating niya sa opisina, kailangan mapatay mo na siya. Wedding anniversary namin ni Miguel. Magkakaroon ng party sa opisina sa araw na yun. Busy ang lahat, abala ang lahat. Pwede mo siyang ipasok sa loob ng freezer at ako nang bahala magpa-dispatch sa freezer na yun. Gagawan ko ng paraan. Okay, Vanessa, gagawin ko ang gusto mo. Sige, mauna na ako. Meron pa akong gagawin, sabi ni Carlos at nagmadali na siyang umalis. Pero nagulat siya nang hilahin siya ni Vanessa. Carlos, kailangan kita ngayon. Wala si Miguel sa tabi ko. Paligayahin mo ako, Carlos. Vanessa, pas muna ako sa susunod na araw na lang. Marami pa akong gagawin. Pagtanggi ni Carlos. Tinatanggihan mo ba ako, Carlos? Okay, huwag ka nang pumasok sa opisina dahil nagbago ng isip ko. Galit na sabi ni Vanessa. Vanessa, ano ka ba? Ayaw mo ba talagang magpaawat? Ang hilig mo talaga. Ayaw na ayaw mong tinatanggihan ka. Carlos, ikaw lang ang nakakagamot sa uhaw ko. Palagi na rin kami nag-aaway ni Miguel dahil sa Chantal na yun. Kailangan kita, Carlos. Ngayon kita masigit na kailangan. Paligayahin mo na ako, Carlos. Please, lumapit si Vanessa kay Carlos. Nag-enjoy ng gusto sina Vanessa at Carlos sa kanilang ginawa. Kaya pagkaalis ni Carlos, huminga ng malalim si Vanessa. Pumasok na naman sa utak niya si Chantal. Galit na galit siya nang maalala na buhay pa ito, ang babaeng gusto niyang ipapatay. Nagkakamali ka ng taong kinakalaban mo, Chantal. Gusto mo na yata makita ang demonyo. Okay, iharap kita sa kanya para naman magkita kayo ni Talia sa impyerno. Kamatayan ang kabayaran sa katulad niyong may balak na agawin sa akin si Miguel. Ako lang ang reyna ng mga pamilyang De Los Reyes, sigaw ni Vanessa. Bumalik na sina Talia at Miguel sa hotel. Nag-enjoy sila sa pamamasyal sa labas. Kumuha si Talia ng towel para maligo dahil puno ng alikabok ang kanyang katawan. Naglock siya ng pinto. Nasa kabilang kwarto si Miguel. Magkaiba sila ng kinuhang kwarto. Nagpupumilit si Miguel na isang kwarto lang sila matulog pero hindi siya pumayag. Natatakot siya na baka makita ni Miguel ang kanyang totoong itsura. Pagkatapos niya mag-shower, mayroong kumatok sa kanyang door. Kaya binuksan niya ito dahil akala niya ay romboy pero na-surprise siya nang makita niya si Miguel na may dalang wine at isang bukit ng bulaklak. Pumasok agad si Miguel at inabot niya kay Chantal ang bulaklak. Sobrang natuwa si Chantal. Paulit-ulit siyang nagpasalamat dahil ang sweet ni Miguel. Chantal, pwede ko bang makita ang mukha mo? Saad ni Miguel pero umatras si Chantal dahil takot siya sa hinihingi ni Miguel sa kanya. Miguel, wag, hindi pwede. Hindi pwedeng ipakita ko sa'yo balang araw ang mukha ko. Balang araw makikita mo rin to sa tamang panahon. Sa ngayon, hindi pa. Mag-enjoy ka muna sa maskara ko. Hindi ka naman maboboard sa maskara ko dahil iba't ibang design niya, di ba? Araw-araw, nakangiting sabi ni Chantal. Chantal, lumapit si Miguel kay Chantal at hinalikan niya ito sa labi. Hindi na pumalag si Chantal dahil ito na ang plano niya na paibigin si Miguel. Hinubad ni Miguel ang kanyang mga saplot at siya na mismo ang naghubad kay Miguel. Hinaplos niya ang mukha ni Miguel, parehong nag-init ang kanilang katawan. Binuhat ni Miguel si Chantal at pinahiga niya ito sa kama. Pareho silang pawis na pawis at umuungol sa sarap. Chantal, ang sarap mo. Ganito ang pakiramdam ko nung una kong makasex ang asawa kong si Talia. Ganitong pakiramdam ang gusto ko. Ang sarap. Ungol ni Miguel, ngumiti si Chantal sa tuwa dahil kahit wala na siya sa tabi ni Miguel, siya pa rin ang hinahanap-hanap nito. Mas ginanahan si Chantal at mas lalo lumakas pa ang kanyang mga ungol. Chantal, mahal na kita. Gusto ko aking ka lang. Huwag mo nang pakasalan si Nathan. Kaya kong ibigay ang lahat sa'yo. Paliligayan kita, Chantal. Kahit bago pa lang kitang nakilala, ang gaana ng loob ko sa'yo. Gusto kitang yakapin, gusto kitang halikan. Gusto kong sabihin na akin ka lang, Chantal. Seryosong saad ni Miguel. Naramdaman ni Chantal na malapit na siyang labasan kaya niyakap niya ng mahigpit si Miguel. Sabay bulong niya sa tenga nito. I love you, Miguel. Labis ng tuwa ni Miguel kaya binilisan niya ang kanyang pagbayo hanggang sa parehon silang lumutang sa ulap sa sobrang sarap. Nilabasan na silang pareho, naramdaman ni Chantal ang paghalo ng kanilang mga katas. Miguel, ang sarap mo.
Kahit paulit-ulit mo akong angkinin, hindi ako magrereklamo basta ibigay mo sa akin ang pagmamahal mo. Seryosong sabi ni Chantal. Natutuwa naman si Miguel sa kanyang narinig kaya niyakap niya si Chantal ng sobrang higpit. Chantal, ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Napakahiwaga mo, bakit ang bilis kong ma-inlove sa'yo? Saad ni Miguel. Lumabas na rin si Miguel sa kwarto ni Chantal. Magkaiba sila ng kwarto dahil sa kagustuhan ni Chantal kahit gustong gusto man ni Miguel na matulog na katabi siya. Pero wala siyang magawa dahil nag-iingat si Chantal na walang makakita sa kanyang totoong itsura. Parang bata si Miguel na nagdadabog palabas ng kwarto ni Chantal. Bago siya lumabas, niyakap niya muna si Chantal ng sobrang higpit at hinalaki niya ito sa labi. Chantal, wag mo nang pakasalan si Nathan ha. Aayusin ko sa amin ni Talia, makikipaghiwalay ako sa kanya. Hindi na ako masaya sa kanya. Kahit nakita ko ang mukha niya araw-araw, hinahanap ko pa rin ang totoong Talia. Ang Talia na meron mabuting puso, seryosong sabi ni Miguel. Miguel, anong ibig mong sabihin? Anong nakikita mo sa ugali ni Talia ngayon? Tanong ni Chantal. Si Vanessa ang nakikita ko sa tuwing nagsisex kami. Parang si Vanessa ang kasama ko sa kama. Mga style ni Vanessa ang nakikita ko pati sa ugali niya. Parang sumanib sa kanya ang katawan ni Vanessa. Hanggang ngayon, hindi pa nakukulong si Vanessa. Hindi pa siya nahanap ng mga pulis. Magaling siyang magtago, Chantal. Saad ni Miguel habang haplos-haplos niya ang mukha ni Chantal. Niyakap siya ni Chantal ng mahigpit para maipadama nito na siya ang totoong Talia, ang kanyang totoong asawa.